Nararamdaman mo na ba na dumarating ang pera sa buhay mo, pero bigla rin itong nawawala? Pinagsisikapan mong kumayod, mas lalo ka pang nananalangin. Pero kahit ganon, tuloy ang dagsa ng bayarin. Magaan pa rin ang pitaka, at tila nananatiling pangarap lang ang kasaganahan. Paano kung ang dahilan ay hindi ang trabaho mo, ang swerte mo, o ang timing ng buhay mo? Paano kung ito ay tungkol sa enerhiya mo, at mas partikular pa, ang enerhiya sa loob mismo ng bahay mo? Sa video na ito, ibubunyag natin ang isang sagradong sikreto mula sa Buddhist tradition. Isang lihim na tahimik na isinasagawa sa loob ng maraming henerasyon. Gamit lamang ang isang patpat ng cinnamon, ilalagay ito sa isang tiyak na lugar sa iyong tahanan upang buksan ang pintuan ng swerte, akitin ng pera, at baguhin ang kabuuang enerhiya ng iyong buhay pinansyal. Sa karamihan ng mga kusinang Pilipino, ang cinnamon ay isa lang sangkap. Inilalagay sa tinapay, tsaa, o panghimagas. Pero sa sinaunang mga templo ng Buddhist, ito ay isang bagay na mas makapangyarihan. Ang cinnamon ay hindi lang pagkain. Ito ay apoy. Ito ay pagdaloy. Ito ay espiritual na gatong, na daan-daang taon nang ginagamit upang buksan ang mga baradong landas, linisin ang nakatinggang enerhiya, at tawagin ang mga bagay na madalas nating dasal ng palihim: pera, kapayapaan, at pag-asenso. Sa mga espiritual na gawin ng silangan, ang cinnamon ay taglay ang tinatawag ng mga monghe na yang energy, init, galaw, at pagpapalawak. At kapag inilagay ito sa tamang lugar sa iyong tahanan, ito'y nagiging parang magneto. Hinihila ang kasaganahan at tinatali ito upang hindi na ito basta-basta mawala, gaya ng dati. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay sinaunang pag-aakma, isang pagsasama ng layunin, enerhiya, at sagradong pagkakalagay. At sa video na ito, malalaman mo ng eksakto kung paano ito gamitin. Saan ito ilalagay? Bakit ito epektibo? At paano ang simpleng kilos na ito, ang paglalagay ng cinnamon na may layunin, ay kayang baguhin ang takbo ng pera sa iyong buhay. Dahil heto ang katotohanang madalas nating nakakalimutan, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo para makaakit ng pera. Kailangan mo lang lumikha ng tamang enerhiya at hayaang maramdaman ng kasaganahan na ligtas siyang manatili. Bakit hindi nagtatagal ang pera? Maging totoo tayo. Karamihan sa mga Pilipino ay hindi tamad. Maaga tayong gumigising. Nagsusumikap. Inaalagaan ang pamilya. Yung iba sa atin, pati tulog at kalusugan, ay isinusuko. Makapagpadala lang ng pera sa pamilya sa probinsya o abroad. At kahit ganon kakasipag, bakit parang hindi pa rin sapat? Bakit dumarating ang mga biyaya, pero bigla ring nawawala? Bakit parang paulit-ulit kang nagsisimula muli, muling bumabangon, muling umaasa? Ang sagot ay wala sa effort mo, kundi nasa enerhiya mo. Ayon sa pilosopiyang Buddhist at sa espiritual na paniniwala ng maraming Pilipino, ang pera ay hindi lang papel o barya. Ang pera ay enerhiya. Ito'y dumadaloy, tumutugon. At gaya ng tubig, kapag ang tahanan o kaluluwa mo ay may tagas, bara, o nakatinggang enerhiya, ang biyaya ay madulas na nawawala. O kaya'y ayaw pumasok sa simula pa lang. Maraming tahanan ng puno ng hindi nakikitang kalat. Hindi lang pisikal na kalat, kundi espiritual na basura. Mga lumang away na nanatili sa mga dingding. Hinangad na galit na nakatambay sa may pinto. Takot na naiwan sa ilalim ng kama. At ang ganitong klaseng enerhiya, tahimik pero malakas na tinataboy ang kasaganahan. Kaya mapapansin mo, pagkatapos mong maglinis ng bahay, may bigla kang biyaya. O kapag humingi ka ng tawad, may di inaasahang oportunidad. Hindi ito coincidence. Ito ay mga palatandaan na nagsisimulang bumalik sa ayos ang iyong enerhiya. At ang cinnamon, isa ito sa pinakamatandang espiritual na gamit para mapabilis ang prosesong yan. Sa mga templong Buddhist, ang cinnamon ay kadalasang sinusunog bilang insenso. Hindi lang dahil sa bango nito, kundi sa malinis na panginginig, vibration, na dala nito. Sa mga espiritual na kaugalian ng Tsino at Pilipino, ang cinnamon
ay inilalagay malapit sa money bowls, altar, at pintuan upang bantayan ng mga biyaya at maganyaya ng panibago. Dahil ito ang totoo, hindi lang sa laki ng kinikita mo nakasalalay ang yaman, kundi sa dami ng enerhiyang kayang hawakan ng iyong tahanan. At kung hindi mo namamalayan na tinataboy mo pala ang kasaganahan. Maaaring ang cinnamon na mismo ang susi para muli itong anyayahan at panatilihin ito. Ang espiritual na enerhiya ng cinnamon. Kapag ang karamihan ng tao ay tumingin sa cinnamon, ang nakikita nila ay isang pampalasa. Pero kapag isang monghe ang tumingin dito, ang nakikita niya ay apoy. Hindi ang klaseng apoy na nanununog, kundi ang apoy na gumigising. Sa maraming templong Buddhist, ang cinnamon ay itinuturing na banal, hindi dahil sa lasa nito, kundi dahil sa vibrasyon na dala nito. Taglay nito ang init, lakas at galaw, ang tatlong enerhiyang pinaniniwala ang kayang gisingin ang matagal ng natinggang espasyo at paagusin muli ang enerhiya. Sa mga sinaunang tradisyon ng enerhiya, lalo na sa mga kulturang silanganin, ang cinnamon ay itinuturing na may yang energy, enerhiya ng apoy, aksyon, at pagpapalawak. Kabaligtaran ito ng pagiging pasibo. Ito'y aktibo, matapang, at magnetiko. Kapag ginamit ito ng may layunin, hindi lang ito basta nakatambay sa loob ng bahay mo, ito'y nagraradyo ng enerhiya. Nanginginig, tumutawag, kayamanan, oportunidad, banal na timing. Kaya't sa mga ritual ng mga monghe, madalas silang nagsusunog ng cinnamon para gisingin ang panibagong landas ng enerhiya para sa kasaganahan, kagalingan, o maging sa pag-ibig. Ganoon din sa mga Pilipinong espiritualista, mula sa albularyong kilala sa inyong barangay hanggang sa tahimik at mapagdasal mong lola, kasama ang cinnamon sa mga ritual ng paglilinis o pampaswerte. Pero heto ang lihim na madalas hindi napapansin. Ang cinnamon ay hindi lang para makatawag ng pera. Ito ay para ihanda ang espasyo mo upang tanggapin ito. Isipin mo ang pera na parang bisita. Kung ang tahanan mo ay espiritual na malamig, mabigat, o hindi kaaya-aya, hindi magtatagal ang bisitang yan. Pero kapag ginamit mo ang cinnamon, lalo na sa tamang lugar, parang sinasabi mo sa universo, maligayang pagdating, kasaganahan. Ligtas ka rito. Pinapahalagahan ka rito. At sa isang iglap, nagsisimula ng magbago ang enerhiya. Matagal nang kinikilala ng mga Pilipino ang lakas ng mga halamang gamot. Tanglad para sa paglilinis, sambong para sa pagpapagaling, amorseko para sa proteksyon. Pero ang cinnamon, ito ang tahimik na mandirigma, ang di nabibigkas na tagapangalaga ng kasaganahan. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito naghahabol ng pansin. Basta andyan lang siya, tumisinag ng sinaunang karunungan at lakas na hindi nakikita. Naghihintay lamang na mailagay sa tamang lugar para magawa ang tunay nitong tungkulin. At kapag naunawaan mo na saan ito dapat ilagay, doon mo makikita kung gaano kapangyarihan ang hawak ng munting piraso ng kahoy na ito. Saan ilalagay ang cinnamon? At bakit ito mahalaga ngayon na alam mo na kung anong klaseng enerhiya ang taglay ng cinnamon? Ang susunod na tanong ay, saan ito dapat ilagay? Dahil sa mundo ng enerhiya, ang lokasyon ang lahat. Gaya ng hindi natin inilalagay ang altar sa tabi ng basurahan o larawan ng pamilya sa loob ng banyo, ang tamang lugar ng cinnamon ay maaaring palakasin ang kapangyarihan nito o tuluyang patahimikin ito. Narito ang tatlong pinakasagradong lugar kung saan ang cinnamon ay nagiging magneto ng kasaganahan, lalo na sa mga tahanang Pilipino, mapakondo, apartment, o kahit bahay kubo man. Isa. Malapit sa pintuan, ang lagusan ng enerhiya. Sa karunungang Buddhist at paniniwalang Pilipino, ang pintuan mo ay hindi lang simpleng daanan. Ito ang bibig ng iyong tahanan. Dito pumapasok ang lahat ng enerhiya, kabilang na ang pera. Ilalagay ang cinnamon stick o maliit na platitong may cinnamon powder malapit sa pintuan, maaaring sa tabi ng floor mat, likod ng halaman, o sa loob ng dekorasyong mangkok.
Ito'y nagsisilbing mensahe sa universo. Bukas ang tahanang ito sa mga biyaya. Mas malakas pa ang enerhiya kung isasama mo ang asin o dahon ng laurel. Paalala, gawin ito pagkatapos mong linisin ang harapan ng pintuan gamit ang tubig o asin. Hindi pumapasok ang kasaganahan sa marumi o magulo na daanan. 2. Sa dining table, pusod ng kasaganahan. Sa mga pamilyang Pilipino, ang hapagkainan ay sagrado. Dito nagtitipon, nagdarasal, at nagsasalo-salo, kaya ito ang sentro ng pagmamahalan at panustos. Ang paglalagay ng cinnamon dito ay sumisimbolo ng pagkakaisa sa pananalapi. Hindi lang ito para sa isang tao, kundi para sa buong pamilya. Mga ideya kung paano ilagay ang cinnamon stick sa gitnang dekorasyon, centerpiece bowl. Itali ito ng pulang sinulid para sa dagdag na enerhiya. Ilagay ito sa ilalim ng mantel, runner, o sa tray ng kandila. Tuwing kakain ng pamilya, unti-unting lumalalim ang vibration ng sama-samang kasaganahan. 3. Sa tabi ng pitaka o altar. Personal na magneto. Ang pitaka mo ay iyong portable energy container. Pero ang iyong altar, mapa relihiyoso man o simpleng tahimik na sulok, ay iyong sentro ng espiritual na kapangyarihan. Ang paglalagay ng cinnamon stick sa tabi ng pitaka, lalo na tuwing full moon o araw ng sweldo, ay tumutulong para mapanatili ang pera. Samantalang ang cinnamon sa altar, sa tabi ng barya, kandila o wish jar, ay nagsasabi sa universo, handa na akong tumanggap, hindi lang ng pera, kundi ng banal na daloy. Mga paalala sa paglalagay ng cinnamon. Huwag ilagay sa tabi ng basurahan, banyo o tagong imbakan. Ito'y mga lugar na humihigop ng enerhiya. Palitan ng cinnamon tuwing 30 araw, lalo na kung ito'y naging maalikabok o nabiyak. Laging maglagay ng may intensyon. Bago mo ito ilagay, bulungin o isipin, salamat sa biyaya, handa na akong tumanggap. Dahil ang tunay na nagpapaaktibo sa ritual ay hindi lang ang cinnamon, kundi ikaw. Ang ritual, step by step na gabay. Sa puntong ito, alam mo na kung ano ang kinakatawan ng cinnamon. Alam mo na rin kung saan ito dapat ilagay. Pero ang tunay na mahika ay nagsisimula kapag isinagawa mo na ang ritual. Dahil sa parehong karunungang Buddhist at espiritualidad ng mga Pilipino, hindi lang ang bagay ang may kapangyarihan, kundi ang intensyon, ang enerhiya, at ang ritual mismo ang siyang nagpapagana nito. Narito ang isang kumpletong cinnamon abundance ritual na maaari mong gawin sa bahay. Kahit saan ka man nakatira, gaano man kaliit ang meron ka, o anuman ang pinagdaraanan mo. Habang isa, linisin ang iyong espasyo. Bago mo imbitahan ang kasaganahan, kailangan mo munang bitawan ng lumang enerhiya. Simulan sa paglilinis ng lugar kung saan mo ilalagay ang cinnamon, lalo na sa may pintuan, altar, o hapagkainan. Gamitin ang alinman sa mga ito. Tubig na may kaunting asin, o tubig na may kalamansi, isang likas na panglinis sa espiritual na paniniwala ng mga Pilipino. Habang naglilinis, sabihin ng tahimik o malakas, nililinis ko ang espasyong ito mula sa takot, kahirapan, at bigat ng espiritu. Mula ngayon, ito'y lugar ng kapayapaan at kasaganahan. Habang dalawa, ihanda ang cinnamon pumili sa pagitan ng buong cinnamon stick, mainam para sa pagtutok ng enerhiya, o cinnamon powder sa maliit na puting, lalagyan o pouch. Hawakan ito gamit ang parehong kamay. Ipikit ang mga mata, huminga ng malalim. Isipin na may ginintuang liwanag na bumabalot sa iyong mga palad at ipinapasa mo ang iyong layunin sa cinnamon. Sabihin, hindi ito basta pampalasa. Isa itong susi. Ina-activate ko ito ngayon para buksan ang pintuan ng aking yaman, kagalingan, at banal na probisyon. Habang 3, tindihan ng kandila o insenso, opsyonal pero makapangyarihan. Kung maaari, sindihan ng puti o berdeng kandila, mga kulay para sa kadalisayan at kasaganaan, o cinnamon incense kung meron ka. Habang umaakyat ang usok o ningas, isipin mong natutunaw ang mga bara sa espiritu mo.
Hindi mo kailangang pilitin. Huminga lang at hayaan mong magbago ang enerhiya ng paligid. Habang 4, ilagay ang cinnamon ng may layunin. Ngayon, ilagay na ang cinnamon sa napili mong lugar. Malapit sa pintuan upang salubungin ang pera. Sa hapagkainan, upang lumikha ng kasaganahan para sa buong pamilya. Sa tabi ng altar o pitaka, upang hawakan at paramihin ang enerhiya ng pananalapi. Habang inilalapag ito, bulungin ng 3 beses ang afirmasyon na ito. Dumadaloy sa akin ang pera ng madali. Ang tahanan ko ay nakaakma sa yaman. Ligtas akong tumanggap ng higit pa sa 5. Maaari mo ring isulat ang afirmasyon at itago sa ilalim ng cinnamon bowl o pouch. Habang 5, iakma ang ritual sa tamang oras, optional, para sa mas malakas na enerhiya. Kung gusto mong umayon sa galaw ng kalikasan, gawin ang ritual tuwing New Moon para sa mga bagong simula, Biyernes, araw ng Venus, kasaganahan at biyaya ng tahanan. Maagang umaga o takip silim, mga oras ng banayad at bukas na enerhiya. Pero kung sinasabi ng loob mo, ngayon na ang oras, yun na ang senyales. Ang sarili mong enerhiya ang pinakamalakas sa lahat. Habang 6, isara ang ritual sa pasasalamat. Tumayo ng tahimik. Ilagay ang kamay sa dibdib. Sabihin, salamat. Tinatanggap ko hindi lang ang yaman, kundi ang kapayapaan. Tinatanggap ko hindi lang pera, kundi kahulugan. Ang tahanan kong ito ay hindi na tahanan ng kahirapan, kundi ng banal na daloy. At ngumiti, kahit kaunti lang. Dahil ang nangiting yan, ay unang hakbang ng pagtanggap. Mga palatandaan na gumagana ang ritual, na ipwesto mo na ang cinnamon, na ipahayag mo na ang iyong intensyon. At ngayon, naghihintay ka. Pero heto ang isang katotohanang madalas hindi alam ng marami. Bihirang sumigaw ang universo. Mas madalas itong bumubulong. Kaya para mapansin kung gumagana ang ritual, kailangan ng pusong marunong makiramdam at espiritong handang makinig. Narito ang mga banayad ngunit makapangyarihang pagbabago na madalas maranasan ng mga nagsagawa ng cinnamon ritual, lalo na kapag ginawa ito ng may pananampalataya, presensya, at malinaw na layunin. 1. Gumagaan ang enerhiya sa loob ng bahay. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbabago sa pakiramdam ng paligid mo. Maaaring mapansin mong pagpasok mo sa isang kwarto, parang may nabawasang bigat. Mas magaan huminga, mas mahimbing, at mas payapa ang tulog. Hindi ito aksidente. Ibig sabihin, gumagalaw na ang enerhiya. Nililinis na ang bara, at lumilikha ng ligtas na espasyo para pumasok ang kasaganahan. May mga maliliit na biyayang pinansyal na dumarating. Huwag agad umasa ng milyon-milyong piso. Sa halip, pansinin ang mga munting sorpresa. Discount na hindi mo inaasahan. Bayad na matagal nang delayed, biglang dumating. May nagbigay sa'yo ng bagay na kailangan mo. O simpleng dagdag na pinagaan ng araw mo, hindi ito basta tsamba. Ito ay mga affirmation ng pera mula sa universo. 3 Mayo dumadating na hindi inaasahang gabay o oportunidad. Minsan, hindi agad pera ang dumarating, kundi pagkaka-align. Baka bigla kang magkaroon ng bagong ideya, o kaya'y maramdaman mong gusto mong simulan ng isang bagay, o may taong mag-message sa'yo na magbubukas ng bagong pinto. Lahat ng ito ay anyo ng kasaganahan, tahimik na hinahanda ang daan. 4 na kapayapaan ang humahalili sa takot. Ito marahil ang pinakabanal na palatandaan. Hindi ka na nag-aalala buong araw. Mas malalim ang hinga mo. At unti-unti, nagsisimula kang maniwala, kahit kaunti lang, na may magandang paparating. At ang pagbabago ng paniniwalang yan? Yan ang sandaling mas mabilis pang kumilos ang universo. Pangwakas na pagninilay at pagpapalakas ang loob. Hindi mo kailangang habulin ng pera. Kailangan mo lang itong tanggapin. Marahil, pinanood mo ang video na ito dahil pagod ka. Hindi lang pisikal, kundi espiritual. Pagod sa paulit-ulit na siklo ng pagtatrabaho, pagbabudget, at pakiramdam na parang laging dumudulas ang kasaganahan sa mga palad mo. Pagod sa katanungang,
Bakit parang ang iba? Umaasenso. Habang ako, tahimik na nagdurusa sa likod ng pinto. Pero ngayon, may nagbago. Hindi dahil sa pamahiin. Hindi dahil sa tsamba. Kundi dahil pinili mong magbalik sa ayos. Ang paglalagay mo ng cinnamon sa loob ng bahay mo ay higit pa sa isang ritual. Isa itong espiritual na desisyon. Isang desisyong hindi mo natitignan ng sarili mo bilang biktima ng kapalaran. Isang desisyong ang tahanan mo ay karapat-dapat, oo, karapat-dapat, na maging espasyo ng biyaya at pagpapala. Sa paningin ng mga mongheng Buddhist, bawat kilos na may dalisay na layunin ay isang panalangin. At ngayong araw, nagdasal ka gamit ang iyong mga kamay. Nagdasal ka gamit ang cinnamon, sa katahimikan, sa isang bulong ng pag-asa na nagsabing, baka ngayon, may magbago na. At magbabago nga. Dahil hindi ka sarado sa espiritu, natututo ka lang muling kumonekta. Hindi ka isinumpa, ikaw ay nililinis. Hindi ka malas, ikaw ay iniaakma. Kaya't hayaan mong ang bahaging ito ng video ay maging isang banayad na paalala. Ang tahanan mo ay banal. Ang enerhiya mo ay magnetiko. At ang espiritu mo ay mas makapangyarihan kaysa sa alinmang balakid sa daan. Mula sa sandaling ito, lakaran mo ang mundo ng may pagbabago. Hindi na may desperasyon, kundi may tahimik na kumpiyansa. Dahil hindi ka tinatalikuran ng kasaganahan. Sa katunayan, papunta na ito sa'yo. At dahil sa ginawa mo ngayon, alam na nito kung saan ito dapat dumiretso.